madalas problema pagdating sa moto vlogging o kaya vlogging. Kundi ito. Ganito kasi yan. Hindi ang mismong video ang pinaka-importanteng aspeto pagdating sa moto vlogging, kundi ang audio. Pero madalas, ito rin yung pinaka-challenging i-capture ng maayos. Kaya sa video na to, ibabahagi ko yung magiging resulta ng moto vlogging setup ko gamit itong bagong Insta360 Mic Pro para malaman natin kung goods ba yung quality niya pagdating sa moto vlogging. At saka given na wireless mic to, ano-ano kaya yung magiging pamamaraan natin para ma-take advantage natin to sa ating workflow. Actually, may iilan na akong naiisip at mukhang exciting to. For context, ito yung moto vlogging setup ko. Insta360 Ace Pro 2 na merong mic adapter tapos wired mic na Racing Boy. Tapos sa third person POV naman gamit natin is Insta360 X5. Tapos yung mic naman natin is yung Insta360 GPS Preview Remote with mic. Ito. So instead na wired mic o kaya itong preview remote yung gagamitin natin sa setup natin ngayon, ang ipapalit natin syempre itong Insta360 Mic Pro. Anyway, ito yung mga bagay-bagay na nasa loob ng box. So yung pinakauna is itong receiver niya. Ito yung i-connect natin sa ating camera. Mapa mirrorless camera man yan, cellphone or mono vlogging camera. Pero since ang gamit natin is Insta360 camera, hindi natin to gagamitin sa ating moto vlogging helmet para mas magaan yung ating setup na ipapakita ko mamaya. Ito naman yung ating dalawang transmitter. Bale, ito yung mic na gagamitin natin. Tapos meron tayo ditong USB-C adapter na magagamit natin kung i-connect natin itong receiver sa isang cellphone. And then syempre meron tayong magnet, dalawang magnet, tig-iisa bawat microphone kasi pwede natin tong ilagay yung ating wireless mic or yung mic pro natin sa ating damit gamit ang magnet. Ayan. Now kung ayaw mo naman sa magnet, meron tayong clip. Actually, dalawang clips to, tig-iisa din bawat microphone. Magagamit natin to kung yun nga, ayaw mo sa magnet, ito yung ipapalit natin. So, mailalagay natin yan dito sa likod. Ayan. So, gamit itong clip na to, mailalagay na rin natin siya dito sa ating damit. Ayan. At para naman ma-reduce ang wind noise, meron tayo ditong dalawang wind mask. So, ang magiging itsura ng ating mic kapag nakalagay na siya is ganito. Tapos ito naman yung 3.5mm cable natin. Magagamit natin to kung i-connect natin yung ating receiver papunta sa ating mirrorless camera o kaya computer. And then meron tayong warranty card at quick start guide. Meron din tayo itong USB Type-C. Ayan. Tapos ito yung carrying pouch natin. And then ang pinakahuli is ang ating charging case. So dito napapaloob yung ating dalawang mic, ang ating receiver, ang ating magnets, ang ating clips, ang ating USB-C adapter. Pero bago natin i-set up at i-test itong Insta360 Mic Pro para dito sa ating moto vlogging helmet, ibabahagi ko muna yung mga highlighted features nitong wireless mic na to. Itong ating transmitter or ating mga mics, merong display yan. Merong Insta360 tapos merong isa dito, JCat Moto. Ito yung tinatawag na e-ink display. Actually, pwede natin tong baguhin depende sa gusto natin. So yun nga, yung nilagay ko dito sa isa is JCat Moto instead of Insta360. Since e-ink yung display niya, napaka-minimal lang ng konsumo ng battery nito. Actually, nangyayari lang yun kung nagpapalit tayo ng design. Nagre-refresh kasi siya. Saka ang kagandahan nitong display na to is kahit naka-off yung ating mic, ating transmitter, andyan pa rin yung kanyang display, hindi nawawala. Saka obviously, kung ayaw mong ilagay yung brand ng Insta360 sa mismong mic mo, pwede mo siyang palitan. Now, speaking of palitan, napakadali lang nating palitan to, itong mga design niya, gamit ang Insta360 app. Anyway, itong transmitter din niya, meron itong tatlong mic array. Isa sa taas, tapos tig-iisa sa magkabilang gilid. Ito yung nagbibigay sa atin ng options pagdating sa pick-up patterns o kaya modes. May omnidirectional, super directional, cardioid o kaya figure 8. Sa madaling sabi, mas flexible to para mag-capture ng boses or tunog sa iba't ibang direksyon. Kasama na doon yung pag-filter out ng ingay o kaya noise. Halimbawa na lang kung ilalagay natin siya sa front directional or super directional. Na ang ibig sabihin, itong nasa harap lang na mic yung magpipick up ng audio or ng boses natin. In other words, para kang naka-shotgun mic sa ganito lang kaliit na package. Kumusta ba? Kumusta? Klaro pa rin ba na ganyan lang? Or klaro ba yung boses ko? Siyempre, mag-iiba yan kung itatalikod ko kasi yung pick up niya is yung nasa harapan, hindi yung boses ko. So, hindi nyo maririnig masyado yung boses ko. Unlike kung ihaharap ko siya na ganon. Or ganito. Actually, yun yung setting na gagamitin natin dito sa ating moto vlogging helmet
ipapakita ko mamaya. Now, just in case tatanggalin mo naman yung camera mo dito sa modo vlogging helmet mo, tapos gusto mo ibang tao yung kukunan mo, pero gusto mo pa rin na kahit nasa likod ka ng camera, maganda pa rin yung boses or maganda pa rin yung capture ng boses mo. At the same time, yung kinukunan mo naman na tao, maganda din yung kuha ng boses niya. Well, ang gagamitin mo na pick-up pattern or pick-up mode is yung tinatawag na figure 8. Yung harapan at likuran ng mic na to, yung magka-capture ng boses. Sa 360 Mic Pro as shotgun mic, tapos bidirectional or figure 8 yung kanyang pick-up mode. So, how's the audio kung nakaharap ako sa camera? Tapos, how's the audio kung nakatalikod naman yung camera or binaliktad ko yung camera, nakaharap naman sa daan? So, how's the audio? Kumusta ba? Kumusta ba kung nakaharap sa akin? Klaro ba? Or kumusta ba kung nakaharap sa daan? Actually, itong setup nito, nakadikit lang siya sa magnet or magnet yung gamit natin dito. Ayan, nakadikit siya. Or kung gusto mo naman dito sa ibaba ilagay, pwede rin. Mailalagay din natin siya sa baba. Now, since na-mention ko kanina yung pag-filter out ng ingay or yung noise cancellation, itong mic na to, merong NPU-powered na noise cancellation feature. Meron tayong option para sa weak o kaya strong. So kahit medyo maingay yung paligid, klaro pa rin yung boses natin. So, how's the audio kung maingay? Naka-turn off ang ating noise cancellation feature. So walang noise cancellation ngayon. So kumusta ba yung audio? So kumusta ba yung weak na noise cancellation feature? Kumusta ba? Naririnig nyo pa ba yung background or ambient sound ng daan? Strong na noise cancellation feature tayo. So, how's the audio? Kumusta ba? Klaro pa ba yung boses ko? Hindi ba muffled? Hindi ba parang distorted ng yung datingan? Kasi usually pag noise cancellation feature talagang nakaka-apekto sa mismong boses natin. Pero actually, since modo vlogging yung pinag-uusapan natin dito, ayaw natin ng noise cancellation feature. Kasi ayaw nating mawala yung ambient sound ng motor natin or yung paligid natin na nagbibigay immersive feel sa ating modo vlogging videos. Pero other than that, pagdating sa typical vlogging scenario, kung nakaharap tayo sa ating camera tapos maingay yung paligid, well, napaka-handy ng noise cancellation feature niya. Anyway, isa pang feature nitong Mic Pro transmitter natin is kaya nitong mag-record ng 32-bit float. Internal recording. Na ang ibig sabihin, kahit hindi ito nakakonect sa receiver niya, kahit ito lang yung gagamitin mo, i-on mo lang, tapos press natin yung recording, itong button na pula, makakapag-record na tayo ng magandang audio. Now, ang kagandahan ng 32-bit float, napakataas or napakalaki ng dynamic range niya. Na ang ibig sabihin, hindi magiging sabog yung ating recording kahit meron pang mapasigaw or kahit meron pang malakas na tunog na na-record natin. Tapos, ang internal memory naman niya is 32 GB. Now, in terms of range, itong Mic Pro kaya hanggang 400 meters. Now, personally speaking, para sa use case ko, hindi na ako aabot sa ganun kalayo. Kasi sa pagmumotor lang naman natin to gagamitin o kaya ganito sa mga talking heads, usually napakalapit lang natin sa camera. Pero syempre, tinest ko pa rin siya. At ito yung naging resulta. Try lang natin. So, subukan lang natin kung hanggaano kalayo ang aabuti ng ating transmitter. So, basically, andun yung aking camera. Ayan, nakikita nyo ba ako? So, yung 400 meters, hindi ko na yon kayang abutin. Bale, siguro mga 100 meters lang, goods na ako ngayon. So, wala akong makitang 400 meters na ganun kalayo na straight na line dito habang binabaybay ko yung Baybay City. Papansin nyo naman siguro naglalakad na ako uwi pabalik sa camera. Naririnig nyo pa ba? Klaro ba? Wala bang interference? Kasi kung ganon, well, para sa akin pasado na siya kung ganon. And besides, yun nga, kung typical vlogging, interview or yung mga usual na binivideohan natin, hindi naman ganito kalayo. So around siguro mga 10 meters na lang. Ayan, malapit na ako. So
So how's the audio, ladies and gentlemen? So far, maganda naman yung naging resulta as long as nasa line of sight ka at walang nakaharang sa'yo in between sa camera at sa ating transmitter. Now, ang isa pang feature ng Mic Pro na makakatulong sa atin, especially na napakalapit ng mic natin sa ating bibig tuwing nagmo-motovlog tayo, is yung auto gain feature, auto gain control. Ang purpose nun or makakatulong yon para hindi maging sabog yung ating recording kung mapasigaw man tayo habang nagsasalita dito sa ating motovlogging helmet. Ganun din sa mga typical vlogging scenario or sa mga lugar na medyo maingay. Kung hindi pa sapat yung auto gain control, meron pa tayong safety track feature. Pero magagamit lang natin yon kung nakakabit itong ating transmitter sa ating receiver. Now, as the name suggests, safety track, meron tayong safety track na recorded sa mas mababang gain para hindi sumabog yung ating audio. Pero since sa motovlogging natin to gagamitin, hindi natin to kailangan. So wala tayong safety track na matitake advantage. Pero para sa akin, good enough na yung auto gain control feature. Plus, pwede naman nating i-adjust yung gain adjustment dito sa ating camera once connected na itong mic natin. In terms of battery, kaya nitong mic natin hanggang 10 hours na recording. Ito namang receiver natin, kaya nito hanggang 11 hours na recording. Now, kung ilalagay natin yung combined battery ng ating mic dito sa ating charging case, aabot ito ng hanggang 30 hours. Kumbaga, yung battery ng ating charging case, kaya nitong mag-charge sa ating dalawang transmitter at isang receiver ng 2 pang beses. So yun nga, 30 hours lahat-lahat. Speaking of recharge or charging, supported din ng Insta360 Mic Pro ang fast charging. So sa loob lamang ng 5 minutes na charging time, kaya na natin tong gamitin hanggang 1.5 hours. Saka meron din siyang power saving feature. Just in case wala siyang connection na nadedetect, automatically mag-i-engage siya sa sleep mode. Tapos kung naka-enable naman yung auto power off, mamamatay din siya after 15 minutes. Anyway, ganito lang kasimple yung magiging setup natin para sa ating monovlogging helmet gamit itong Mic Pro. Bale, nilagay ko lang yung aking wind muff para ma-reduce yung noise. Tapos, since yun nga, meron naman tayong magnet dito sa likod, at kung maaalala nyo sa previous video ko, meron naman akong mount, yung POV mount, yung in-helmet POV mount, na gamit-gamit ko para sa Insta360 Go 3S. Ayan, nakalagay pa rin siya dyan. Ang mangyayari is, ilalagay lang natin yung ating mic dito sa ating mount dito sa loob ng helmet. Dito sa gilid, ayan. So yan, ididikit lang natin yan. Kasi yun nga, magnetic naman yan. Hindi yan malalaglag. So bale, yan yung magiging setup natin para sa ating motovlogging helmet. So napakasimple at napakadali lang. At bago ko nga pala makalimutan, itong Insta360 Mic Pro natin, pwede rin natin itong magamit as remote dito sa ating mga Insta360 camera. So gamit itong mic natin na nakapair dito sa Insta360 Ace Pro 2 natin, pwede tayo makapag-start or stop ng recording sa pamamagitan lamang nitong power button niya. So press natin yung power button niya para mag-start ng recording. Tapos kung gusto naman nating i-stop, press lang natin ulit. Ayan. Actually, pwede rin natin gamitin tong mic na to para i-power on yung naka-off nating camera as long as meron na silang history of pairing. So for example, naka-on na ang ating Mic Pro, naka-off pa ating camera, press lang natin yung power. Ayan, nag-on na siya. Hindi nga lang siya ganun kadali. Pero at least, nagagamit natin to power on remotely. Now, siguraduhin mo lang na naka-on or naka-enable yung Bluetooth wake up feature nitong Insta360 Ace Pro 2 para magawa mo yun. Now, syempre, isa sa advantage ng ganitong setup na naka-wireless mic tayo, connected sa ating camera, napakadali lang yung setup natin. Plus, wala tayong wire na aatupagin. Less hassle. Plus, kung uulan man, hindi tayo mangangamba kasi waterproof yung setup natin. Hindi natin kailangan tanggalin yung ating camera dyan. Saka kung ililipat naman natin itong camera natin sa ibang lugar, for example sa handlebar ng ating motor, walang problema yon. Kasi yun nga, yung mic naman natin andito pa rin sa ating helmet. Saka for example, gusto mo lang ng typical vlogging scenario, haharap ka lang sa camera, tinanggal mo siya galing dito sa ating helmet, ganon din yung ating mic. Tatanggalin lang natin, tapos meron na tayong setup. Or gusto natin ikabit natin sa ating damit para, yun nga, hands-free tayo. Yan. So, meron tayong mic, meron tayong camera. Well, goods na rin para sa isang typical vlogging scenario. So, ganun lang siya kadali. Now, kung itong Insta360 X5 naman ang ating gagamitin, ang setup natin at workflow, halos magkapareha lang din.
Pero usually naman kasi ito nakamount sa ating handlebar instead na dito sa harap ng ating helmet. Now with all that being said, ito yung sample audio ng ating moto vlogging setup gamit ang Insta360 Mic Pro. Yo, what's up mga kaibigan? It's your boy Jeriel of JK Moto. Nagbabalik na naman tayo. Pag-uusapan natin itong setup ko ngayon, moto vlogging setup ko ngayon. By the way, gamit ko pala ang aking motor, ang Honda ADV 150 ko. And andito ako sa Leyte, sa Baybay Leyte or Baybay City Leyte. So how's the audio, ladies and gentlemen? So bale, naka-wireless mic tayo ngayon. Sinusubukan natin na mas mapadali yung ating workflow gamit ang Insta360 Ace. Gamit ang Insta360 Mic Pro. So, kumusta ba yung audio natin? By the way, yung audio natin ngayon is connected sa aking Insta360 or yung wireless audio natin or wireless mic natin, the Insta360 Mic Pro is currently connected sa aking Ace Pro 2. Pero syempre, susubukan din natin na i-connect siya sa ating X5. Kumusta ba yung audio? Currently around 68 kilometers per hour. Tapos ayan, 70. Kumusta ba yung audio natin kung ganito or ganito yung ating setup? How's the audio, ladies and gentlemen of the Insta360 Mic Pro with the Insta360 X5? Mic check 1 2, mic check 1 2. Now, gaya ng nasabi ko earlier, meron pa akong ibang pamamaraan na naiisip para ma-take advantage natin itong Mic Pro sa ating workflow na I'm sure magagamit ng mga nagmo-moto vlog dyan. Yung pinakauna dyan, kung ikaw yung tipo ng rider na hindi naman nagsasalita pero gusto mong ma-capture na maganda yung engine sound mo habang nagmumotor, well, itong mic mo, ilagay mo dun sa likuran, malapit sa makina o tambucho ng motor mo. Especially kung yung motor mo inline 4 or yung mga big bikes. Yung pangalawa, kung gusto mo namang magsalita pero gusto mo pa rin ma-capture na maganda yung engine sound ng motor mo, well, ang gagawin mo, ilalagay mo pa rin itong mic malapit doon sa tambucho o kaya makina ng motor mo. Pero ang gagawin mo, ilalagay mo or ibabalik mo yung wired setup mo. Tapos, doon sa camera, i-enable natin ang ating dual track recording. Bali, doon sa dual track recording, dalawa yung source ng audio natin. Isa sa wireless mic at isa sa wired mic. So, imimix natin yan sa editing software or sa Insta360 Studio. So, kung may parte sa moto vlog mo na gusto mong magsalita, well, magagamit mo yung boses or yung recording ng boses mo gamit yung wired mic. Tapos, pagdating naman sa mga lugar na gusto mo lang yung raw riding experience na tambucho lang or engine sound lang yung naririnig, pwede mo ring lakasan yung engine sound or yung recording galing dito sa wireless mic. Ayan, bilisan muna natin ng konti para marinig nyo. Actually, pwede naman hindi sa makina or sa tambucho mo to gagamitin itong mic na to, yung wireless mic. Pwede mo rin itong, kung meron ka, for example, kung meron kang back ride, gusto mong i-record yung conversation nyo, as long as meron kayong, for example, meron kayong Freedco na intercom or meron kayong intercom in general, pwede mo itong ibigay sa back ride mo. Tapos itong moto vlogging helmet mo, ganun pa rin yung setup, naka-wired mic. Para yung recording ng boses mo, manggagaling dito sa wired mic. Yung recording naman ng boses ng back ride mo, manggagaling dito sa wireless mic. Now, pagdating naman dito sa X5, medyo complicated yung setup natin. Given na hindi naman tayo gagamit dito ng wired mic. Kasi usually, nakalagay naman to sa ating handlebar, which is malayo. So, hindi natin mailalagay yung wired mic natin dito. Although meron siyang dual track recording, pero yun nga, walang wired mic na magagamit or hindi natin magagamit yung wired mic. So ang mangyayari dito is kung nakabili ka ng dalawang transmitter or dalawang mics na ganyan, ang isa, yung gagamitin mo, ilalagay mo sa helmet mo, tapos yung isa naman, ilalagay mo or ibibigay mo sa back ride mo, kung back ride yung gusto mong i-record, o kaya kung gusto mo naman ng engine sound,
ilalagay mo sa likuran mo malapit sa makina o kaya sa tambucho ng motor mo. Pero may extra step kasi itong isang mic hindi siya directly connected dito sa X5. Bali, ang gagawin mo dito sa isang mic mo is gagamitin mo siya as stand-alone recorder. Yun nga yung sinabi ko kanina na meron siyang internal recording. So, yung internal recorder niya, yung gagamitin mo. Tapos sa editing, magsisync ka. Yun nga yung sinabi ko, medyo complicated siya, may extra step, pero doable siya. So kung backrider naman yung gusto mong i-record, yung conversation nyo, ang gagawin mo, internal recording pa rin yung magagamit mo dito. Tapos itong mic na to, yung connected sa Insta360 X5 mo. Again, emphasize ko lang, sa ganong scenario, kailangan nyo ng intercom para magkarinigan kayo habang nagmumotor. Now with all that being said, napaka-versatile ng ganitong setup. Now pagdating naman sa audio quality, pasado na siya para sa mga vlogging. So kung naghahanap ka or plano mo mag-upgrade ng mic, wireless mic para sa Insta360 cameras mo, especially Insta360 cameras talaga kasi yun nga, yung nasabi ko, kung Insta360 camera yung gagamitin mo para dito sa Insta360 Mic Pro, hindi mo na kailangan pang gamitin yung kanyang receiver. So, directly mako-connect mo siya dito sa kanilang camera kasi nga, same brand, same ecosystem sila. Pero syempre, hindi ko sinasabi na itong mga mic na to, hindi natin nagagamit sa ibang brands or ibang mga model ng camera. Nagagamit pa rin naman natin kahit mirrorless camera, kahit cellphone, kahit ibang action camera brands, pwedeng-pwede pa rin naman to. Pero gagamitin mo yung receiver niya. Now, kung Insta360 yung camera mo, syempre, hindi na kailangan yon. Kasi yung mga options natin dito sa ating microphone, makikita na natin, mababago na natin directly sa ating cameras. Sa Insta360 Ace Pro 2, X5, X4 Air. Anyways, kung naghahanap kayo ng wireless mic na pangmalakasan, you might want to check itong Insta360 Mic Pro.